Let's all stand up. Kuya Lawrence, paki-open natin in the book of Psalms, chapter 6, verse 5. Tayo na po tayo. Let us read. With all our might, basahin po natin. Our word, the word of the Lord sa ating umaga, sa umaga na ito. Psalms chapter 62 verse 5. Ready? Let's read. Find rest, O my soul, in God alone. My hope comes from Him. Basahin din natin, Lawrence, ang book of Exodus, chapter 20, verse 11. Exodus, chapter 20, verse 11. Let us read. Ready? Begin. Amen. And let us read also Mark chapter 6, verse 31. Mark chapter 6, verse 31. Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, He said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos. Dalangin po namin ang iyong mga salita ay magbigay ng kalakasan, kapahingahan sa aming mga kaluluwa at spiritu. Salamat po, O Diyos, sa mensahe na nagmumula sa iyo. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na hindi namin kapiling ngayon, ang mga adults. Lord, sa anumang kadahilanan, dalangin namin na abutin niyo po sila ng iyong presensya. Tulungan, i-comfort, pagalingin, at nandun din paalalahanan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at alam namin, Panginoon, na ang mensaheng ito ay nakalaan para sa aming mga pangangailangan, kalagayan, at magbigay, Panginoon, ng katugunan, isang pangungusap na tutugon sa aming mga kanya-kanyang sitwasyon. Salamat po, Lord. In Jesus' name, Amen. Ari na po kayo makaupo. Mapapansin po ninyo doon po sa mga talatang binasa natin, ano po yung common word? Ano po? Rest. Sa isang nagtatrabaho, 6 na araw, sa isang linggo, sa isang nanay na nag-aasikaso ng mga anak, napakahalaga po nitong salitang ito. Rest, kapahingahan. Baka dun sa mga anak natin, hindi nila masyadong kailangan ito. Baka nasosobrahan pa. Sobra sa tulog, lalo ngayon bakasyon. Pero siguro yung mga college na naggawa ng thesis at mga report, bumabawi ngayon ng pahinga. Ayan. Pero meron pa rin talaga na 7 days in a week ay talagang nagtatrabaho pa rin.
kayod pa rin. Especially yung mga working moms. Ito yan, tulad ni Bekbek, nila Teacher Helen, and some of you. May trabaho na, pagdating pa sa bahay, sila pa rin. Maglalaba. Ha? Buti na lang kung tinutulungan ni Mister o ng isa sa mga anak. Maganda kay Sister Winnie, maraming anak na babae. 3. Maraming maaasahan. May pwedeng ma-assign sa iba't ibang gampanin, ano? Rest, kapahingahan. Sinabi po ng salita ng Diyos, Book of Genesis pa lang, sabi doon, ginawa ng Lord lahat-lahat for 6 days. And on the 7th day, He rested. Nagpahinga. Kailangan ba ng Diyos ng pahinga? Sagot po. Kailangan ba ng Diyos ng pahinga? Napapagod ba ang Diyos? Ha? Siyempre hindi. Diyos siya eh. Actually, hindi niya kailangan ng pahinga. Hindi siya napapagod. Pero ginawa niya iyon para maging halimbawa sa atin. Nakukuha po natin, gusto niyang ipakita ang kanyang design na kahit sa Diyos, ginawa niyang pahinga yung 7th day para maging halimbawa sa mga tao, kailangan niyong magpahinga. In the Old Testament, ang 7th day nga po ay Sabado. Kaya po tinawag na Sabbath day. Kaya po sa Old Testament, very strict ang rule, ang law. Paglubog ng araw ng Biyernes, bawal na. Bawal magluto. Bawal anything na gawa, bawal. Ang gagawin mo na lang, kumain. Ultimo nga maligo, bawal eh. Kasi it's still considered work. Bago ka kasi makaligo, iigib ka, magbubuhat ka, bawal yun. Ganon sa Old Testament law. And even ang mga hayop, siguro yung mga hayop ngayon, kung alam lang nila ito sa loob-loob nila, sana Old Testament na lang. Kasi po sa Old Testament, Exodus 23:12, bawal din pagtrabahuhin ang mga hayop na alaga. Especially mga farm animals, diba? Yan ang mga talagang mag-aararo, yung kabayo, yung mga kambing. Bawal. Pag ikaw may nagsuplong sa'yo na pinagtrabaho mo yung iyong alagang hayop, ano po ang kabayaran? Exodus 31 verse 15. Tingnan po ninyo. Ano kaya kung ini-implement pa ito ngayon, Sister Medi? Exodus 31:15. Sige po, pakibasa. Ready? Go. Whoever does any work on the Sabbath day must be put to patay. Ubus ang member. Sa Old Testament, pag Sabbath day, punta sila sa temple. Pero ang sino man na wala sa templo at napag-alaman na nagtatrabaho,
papatayin. Nako, kung yan ay applicable today, mapalad kayo. At yung mga wala ngayon, Kuya Bonnie, mapalad ka, nandito ka ngayon. Pero sa biyaya nga po ng Diyos, hindi na ganyan. Kaya kayong mga nakikinig sa audio, wala mang kayo ngayon, nakalusot kayo. Kasi po yung ating FB, meron po tayong recorded message doon. Ayan. Nakita po nyo gaano kahigpit during the Old Testament. So ganyan po, no? Kasi nga po, gustong pahalagahan po doon, huwag kayong magpakapagod, huwag maagaw ang inyong atensyon, i-focus nyo yung lakas nyo para sa Diyos. Ang ganda ng purpose, bakit may Sabbath day. At para nga po, ang ating katawan ay makapagpahinga talaga. Maobliga na magpahinga. Napakahalaga po na may pahinga ang katawan. Our body is the temple of the Holy Spirit. Pag yan inabuso mo, ano ang kapalit? Magkakasakit tayo. Pag inabuso natin yan, di ba? Ng puyat, stress, pagod, bibigay yan. So ang Diyos, gusto niya ang kanyang ginawa as masterpiece, pinakamaganda sa gawa ng Diyos, magpahinga. Para ang sistema ng from head to foot, maayos. Ma-relax. Ma-relax. Mabago yung routine mo. 6 days, di ba may routine tayo? Kailangan gising ka ng ganito. Pagkagising mo, itong gagawin, ito susunod, ito. Pero pagdating ng Sabbath o ng Lord's Day, mababago yun. Maiiba. Mabe-break yun. Mare-relax ka naman. Ang isip mo, mahihinto sa kaabalahan. Hindi mo kailangan makipag-unahan sa FX. Hindi mo kailangang habulin ang time card ng iyong DTR. Walang boss na dadatnan mo nakasimangot dahil late ka. Maiiba. Even ang Panginoong Hesus, nung nagmi-ministry na po ang Lord kasama mga alagad, ang mga tao walang tigil, kakasunod, hihingi ng prayer. Ano po yun? Stressful yun. Nakakapagod po yun. Miya't maya ang dating ng tao. Dito meron, lahat. Kaya ano po sabi ng Mark 6:31? Sabi niya sa mga alagad, pumunta tayo dun sa kabila. Pasimple lang po yun, ha. Saan ang sabi dyan? Mark 6:31, yung binasa natin kanina. Yun nga po ang mga tao, dating at alis. Hindi na nga sila nakakain. He said to them, "Come with me by yourselves." Punta tayo sa isang tahimik na lugar and get some rest. Ang Panginoong Hesus hindi po sadista. Tao din. At may pagpapahalaga
doon sa kanyang mga alagad. Sumimple tayo. Pumunta tayo doon sa tahimik na lugar para tayo makakain at magpahinga. Nakita po natin, importance of rest. Tama na tumulong, magkawang gawa, pero wag naman abusuhin. At tayo naman po, kung tayo yung may ganyang nilalapitan, may pinupuntahan, wag din naman nating abusuhin. Isipin din natin, kailangan din ng taong yun ng pahinga. Kailangan din niyang kumain. Sa gobyerno nga ngayon, nakikita ko doon sa ibang mga ahensya, may nakalagay, no noon break. Mabuti yung kung may kapalitan, ano? May kapalitan kaya yun? Dapat meron. Pero kung wala, ano yun? Unfair labor practice yun. Abuso yun. At minsan may nakita akong ganyan, galit na galit. Galit na galit. Kasi pagdating niya, tsaka lagay ng lunch break. Galit na galit. Siguro, yung tao na yon, yun lang yung opportunity niya para lumabas. Pagdating niya, yun naman kanyang pupuntahan, lunch break. So pareho silang may dahilan, pinaguhugutan ng galit. Pero talagang we should be considerate din naman. Ha? Minsan may gusto tayong serbisyo, pipilit natin na mapagsilbihan tayo, pero i-consider din naman natin baka yung taong yun ay pagod na at kailangan din niyang kumain at magpahinga. Amen? Yan. So, may panahon din talaga ng espasyo, Sister Lerma. Kailangan din naman na may distansya para makapagpahinga, makapagsarili, makakain, to have some rest. Kaya po, irespeto po natin yun, ha? Kapag may mga kakilala tayo na natin na hirap ang schedule, very busy, tingnan mo naman, baka mali ang timing mo. Tsaka mo yayayain ng ganito, ng ganyan, at tsaka ka magpupunta doon para magchismis lang, baka mali ka, wala ka sa timing. Hello? Ha? Baka kakatapos lang niya maglaban ng sandamokmak tsaka ka pa mga abala doon. Ay, wala ka bang ganyan? Pamilyenday mo naman ako. Baka laso na ibigay sa iyo. Ha? Timing po Kasi napakahalaga po ng rest. Kaya po sa mga malalaking churches, ang counseling ini-schedule po talaga. Kunyari, gusto mo makausap ang pastor, ini-schedule po iyon. Kasi yung iba naman, talagang, sabi nga nung isang mangangaral na narinig ko, yun nga, sadista. Kakatapos lang mag-preach ng pastor, pagbaba, nakaabang na, Pastor, counselan niyo po ako. Magpapakamatay na po ako. Kaya lang talaga pong in that time, medyo exhausted na po iyon. Yung preparation, and then yung pagdi-deliver. Kaya pagbaba po noon, pag kami po talaga pagbaba namin, kung maaaring may kama dyan, gusto na namin mahiga. Kasi po iba po yung energy that we release.
Minsan, i-assign ko kayo para maranasan nyo. Sino kaya mauna? Ayun po, no? Ariel, si Ariel daw. Sige, magseset tayo ng isang Sunday. So yun po, no? Si Jesus, sabi niya, alis tayo. Kailangan nating kumain naman at magpahinga. So you see the importance of rest? Okay. So yun po. Pero ito po, ang gusto po nating pahalagahan this morning ay hindi lang po yung pahingang pisikal, kundi kailangan ito po ay sabayan natin ng kapahingahan spiritual. Balanse po. Physically and spiritually. Magkasama. Kuya Turing. Marami po Sunday nagpapahinga sa bahay pero tumatakbo pa rin ang isip. Saan ako kukuha ng pambayad? Paano na bukas? Napapahinga o hindi? Yes, nasa state of rest pero troubled, worried, stress pa rin. Kaya po, napakahalaga na ang Lord's Day ngayon po ay in our time today, New Testament time, naging Sunday, naging first day. Kasi po, Jesus resurrected on the first day of the week. And that is Sunday nga po ngayon. Pero, hindi rin naman po tayo dogmatic na Sunday lang. For example, sa Middle East, ang kanila pong Sabbath day is Friday. Yun po ang walang pasok doon. Kaya sila Sister Lynn, ang kanila pong church, Friday. Okay? Pero sa atin po ngayon, dito sa Pilipinas, Sunday po ang mostly walang pasok. Pero nag-iiba nga po ang panahon. Maraming trabaho ngayon, may pasok na rin ng Sunday. Kaya po ang mga churches nagiging creative. Meron na rin po silang Saturday night, may Sabado ng gabi. O kaya may iba't ibang oras ng linggo. Ngayon nga po, meron na ring mga pang-Webes Hindi na siya prayer meeting, kundi worship service na rin. Para yung mga hindi maka-attend ng linggo, doon sila nagsiservice Webes. So ano po sinasabi natin? Aside from the physical rest, napakahalaga po may spiritual rest in the presence of the Lord. Yung binasa po natin kanina, Psalm 62:5, sabi po ni David, pagod na pagod ang kanyang isip, ang kanyang puso. Sabi niya, my soul find rest. Kanino po? In God alone. My hope comes from Him. Psalm 62, verse 5. Sabi pa, Psalms 42, verse 1, as the deer pants for the water, so my soul longs for thee. Para daw sa isang usa na uhaw, ang tubig, ang patid ng kanyang uhaw, ganun din naman ang kaluluwa natin, makakasumpong ng kapahingahan sa ating Diyos. We find rest in God.
Matthew 11:28. Ano pong sabi? Come to me, all of you who are tired, you who are heavily laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Yan po, kapahingahan ng puso, ng kaluluwa sa piling ng Diyos. We find peace, kapayapaan. Kaya po, kung ang ating reason, we will not go to church because we want to rest. Depende naman yon, case-to-case basis. Kung may sakit talaga, talagang kailangan naman talaga nung higa, magpahinga. Pero kung yung pagod na sakit lang ng katawan, at hindi naman talaga bedridden, hindi ka mapapahinga. Much better you go, put God first, and then makakasumpong ka ng kapahingahan, spiritually, emotionally, at saka mo isunod yung physical rest. Amen? And physically also, naaano ka rin, nakakapagtanggal ka rin ng stress. Sa pag-awit mo sa Panginoon, sa pag-worship mo sa Kanya, yung worries mo, nabubunot. Yung heartaches, nababawasan, naaalis. Lalo na during pa ng pakikinig mo ng salita ng Diyos, lumalakas ka. Kaya pag uwi nating lahat, pag hiwa-hiwalay natin, empowered ka na naman para harapin ang mga pagsubok ng buhay. Para harapin mo na naman yung mga nambubuisit sa iyo araw-araw. Para harapin na naman ang mga maniningil. Kapag wala po tayo ito, punong-puno tayo ng stress, punong-puno tayo ng worry, physically, you are burned out, tired, ano mangyayari po? You will be insane. Masisiraan ka ng bait. Wala ka sa tamang timpla. Kasunod pa niyan, sakit. Marami po daw sakit galing sa stress, galing sa worries. That's how important rest in the presence of God. At dito po ako magtatapos sa isang pangyayari. Si Prophet Elijah. Si Prophet Elijah po, isang propeta ng Diyos. Nung time po noon, itong mga propeta ni Baal, Diyos-Diyosan po, nagalit po ang Diyos sa kanilang lugar, hindi po umulan, walang ulan, drought, tagtuyot, parang nararanasan po natin ngayon, ano? Grabe ang drought. Kawawa po yung ating mga farmers. So, wala po. Tagtuyot. Hinamon po. Pinadala po ng Diyos si Prophet Elijah para po ipakita sa kanila
na ang totoong Diyos ay ang Diyos ng Israel. Hinamon po ni Prophet Elijah ang mga propeta ni Baal. Sabi niya, nagkaroon po ng showdown. Manalangin kayo sa Diyos nyo para umulan. Or, ang proof po, mag-pray kayo sa Diyos nyo, maglagay kayo ng offering, tupukin niya ng apoy. Okay? Then, sabi ni Elijah, ako, magpe-pray din ako sa Diyos ko, tutupukin ng apoy. Kung sino makapagpatupok ng apoy, siya ang totoo ang Diyos. So, ganun po nangyari. Yung propeta po ni Baal, ang dami, 400 plus. Ginawa po nila lahat ng ritual. Sayaw, dasal, luhod, lahat. Pero walang nangyari. Sabi po ni Elijah, lakasan nyo, baka natutulog ang Diyos nyo. Nang insulto pa si Elijah. Lakas-lakasan nyo, baka busy. Sa madaling salita, walang nangyari. Nung si Prophet Elijah na po, panahon na niya, sabi niya pa, sige, lagyan nyo pa ng tubig, buhusan nyo ng tubig. Sabi ng mga propeta, wala na nga tayong tubig, mag-aaksaya ka pa ng tubig. Hindi, gusto kong patunayan sa inyo kung gaano kapangyarihan ang Diyos ko. So halos po magbaha. Then nanalangin po si Elijah sa Panginoon at ang nangyari nga po, bumaba ang napakalakas na kidlat ng apoy, tinupok ang handog, napahiya po lahat ng propeta ni Baal, at lahat po ng iyon ay kanilang pinaslang ng bayan ng Israel. So, ano po nangyari? Napatunayan po na totoo ang Diyos ni Elijah. Pero yung time po na yon, yung hari, meron siyang reyna na babae, siyempre babae, yung asawa niya. Pero itong si Jezebel, kakaiba espiritu nito ni Jezebel. Ano siya? Under niya yung hari. Parang siya ang hari, Dustin. Parang sa mga panahon ngayon, maraming mga asawang babae, parang siya ang hari sa bahay. Hello? Ganun to si Jezebel. Kung anong sabihin niya doon sa hari, yung hari, yes, darling. Parang baka yung katabi mo dyan. Ha, Kuya Turing? Minsan ganun ba? Ha? Yung mga asawa natin, may lumalabas nga sa Facebook ngayon, I am a Filipino and my president is my wife. So ganun, ano? Nung malaman to nung, di yung mga, kasi nga, ang Diyos nila, Diyos-Diyosan, napatunayan, walang silbi. So, uwi itong hari, lugmok. Nung mabalita doon sa reyna, sabi ni Reyna Jezebel, para praising, ano kayo? Anong ginagawa nyo? Habulin nyo si Elijah, patayin nyo. So, nung malaman ni Elijah na siya ay papapatay, nagbago ang timpla nito ni Elijah. 1 Kings 19, Lawrence. Natakot po sa Elijah. Ang tapang-tapang niya nung una, di ba? Pero nung malaman niyang siya ay ipinapa-aresto para patayin, bigla siyang natakot sa utos ni Jezebel. Grabe itong si Jezebel. Natakot niya yung propeta. Kaya po ang nangyari, 1 Kings 19, tumakbo po si Elijah. He ran. At sa kanya pong pagtakbo para lumayo, it took him 40 days. At napunta po siya sa bundok ng Horeb, sa isang kuweba. Pagod na
pagod. At makita natin dito, 1 Kings 19, sa pagod po niya at sa kanyang takot, sabi niya sa Diyos, patayin mo na lang ako. Kunin mo na ako. Ano nangyari? Itong propeta na nagpababa ng apoy, bigla ngayon natakot, tumakbo. Pagod na pagod at ang gusto ngayon, patayin na siya ng Diyos. Nakikita niyo ang epekto pag pagod? Nakita po natin ang epekto pag pagod ang tao. Nag-iiba ang pag-iisip. Wala sa tamang wisyo. Kaya pag kayo po pagod, wag muna kayo magdesisyon. Pag tayo po pagod, wag munang harapin ang isang sitwasyon. Kasi baka pagsisihan natin sa huli. Mga misis, alam ng pagod yung asawa, wag munang kulitin. Ha? O vice versa naman, mister, alam mong pagod na pagod yung asawa mo, wag ka munang sumabay. Hello? Kasi nga po, pag ang tao pagod, naiiba po ang timpla ng katawan at pag-iisip. Yun yung sabi, take my life. I am no better than my ancestors. Pero ang nangyari po dyan, basahin na lang po nyo sa bahay ang chapter 19. Ang ginawa po ng Diyos, nagpadala ng anghel. At ito pong anghel, pinakain siya, Ate Eva. Binigyan siya ng pagkain, binigyan ng inumin, nagpahinga siya. Pinagpahinga ng anghel. Nakita po ninyo ang ginawa ng Diyos? Hindi siya pinatulan, Joel. Kaya po pag may nangaano sa inyo, baka pagod lang yan. Ate Andrea, baka pagod lang yung si Alan. Huwag niyo sabayan, huwag patulan. Ha? Ang Diyos, alam niya si Elijah, pagod. Hindi niya pinatulan. Kung pinatulan ng Diyos yan, di ano nangyari kay Elijah? Patay na siya. Lord, take my life. Okay, no problem. Hindi pinatulan ng Diyos, George. Pinalagpas, pinakain, pinagpahinga. Mga misis, anong gagawin? Pakainin, pagpahingahin. Kung vice versa naman, si misis ang nagtatrabaho, pagpahingahin, pakainin muna. Huwag patulan. At nung mahimasmasa na si Elijah, at saka siya kinausap ng Diyos. At nung kausapin na ng Diyos si Elijah, iyon na. Bumangon na si Elijah, bumalik para harapin si Queen Jezebel. Puno na naman ng pananampalataya, puno ng pagtitiwala sa Diyos para harapin ng may buong pananampalataya ang kalaban. Amen? Ganyan pag nagpapahinga ka. Ganyan pag nasa presensya ka ng Diyos. At ang ganda niyan, si Lord magpapadala ng mga anghel. Tayo na po tayo. Kaya po, mga kapatid, nawa po, maging napakalaking bagay po sa atin. Napaka-big deal po sa atin ng Lord's Day. Huwag mo itong basta-basta ipagpapalit. Huwag mo basta-basta ito i-compromise. Kailangan mo ito. Kailangan
Bigyan mo to ng importansya. Maging big deal ito sa iyo. Huwag kang pumayag hanggat maaari na ito ay agawin sa iyo. Na ikaw ay mapigilan, mahalangan. Kasi the Lord wants you to rest. Gusto ng Panginoon, hindi lang physically, but most of all, spiritually. Makagain ka muli ng strength, ng hope, yung faith mo mag-increase ali ang level, ma-recharge ka, ma-replenish, ma-refuel, madagdagan ka para ikaw ay muli handa to face the challenges of life. Tawagan na po natin ang usher. At as we partake the communion, ito po ay isang simbolo of rest. Okay. Nandahil po sa ginawa ng Panginoon doon sa cross, pwede po tayong makalapit sa Kanyang trono ng malaya. Pwede na po tayong tumirekta through Jesus Christ. Unlike before sa Old Testament, kailangan pa nilang magdaan sa high priest. Kailangan pa nilang magsakripisyo ng ganito, ng ganon. Nakakapagod po during the Old Testament. Bago ka makalapit sa trono ng Diyos, ang daming seremonyas, ang daming pagdadaanan. Pero nung si Jesus po, the Lord Jesus died and was risen, He finished the old tradition. Ngayon po, malaya na po tayong makakalapit in the presence of our Lord to find peace, joy, gladness in His presence. Let us pray. Aming Diyos, salamat po sa iyong presensya ay meron nga po kaming kapahingahan. Ang aming puso at isip na hihinto sa pag-aalala, kami ay pinalalakas mo. Binibigyan ng buhay na pag-asa. Lord, ang sabi mo, our soul find rest in you. And as we come unto you, you will give us rest, O Lord. Sa mga sakit ng damdamin, pagod sa pag-iisip, Lord, salamat po sa comfort na mula sa iyo. Panginoon,
Sa pag-take po namin ng bread and wine, nandun the Lord, we have the confidence that we are at peace in your presence. Salamat po. In Jesus' name, amen. Kanin na po natin. Let us drink the cup. Hallelujah. Sana po, ganun na po nating makita ang Lord's Day. That we should be excited. Ilagay po natin siya in high regard. Hindi ko basta-basta ito'y pagpapalit sa isang okasyon. Hindi naman po tayo extreme. Kung yan talaga ay minsanan lang na talagang kailangan, importante, meron naman po tayong dyan. Lean naman po tayo dyan. Pero kung hindi naman talagang ganong kaimportante at pwede mo namang gawin after, pakita mo sa Lord, mas mahalaga siya. That you will benefit much if you will put Him first, na ang iyong mentalidad, mas makikinabang ako sa presensya ng Diyos kaysa sa kakainin ko doon. Yung kakainin ko doon, bukas lang idudumi ko yun. Pero yung kakainin ko sa presensya ng Diyos, yon ang magpapalakas sa akin. Dapat po ganon. Ako po bilang yung pastor, siyempre hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyong hindi pwede, hindi naman ako Diyos. Pero siyempre, in the Spirit, I cry, I grieve, na hindi kayo kapiling during Lord's Day. Para po isang magulang na naghahanda ng isang espesyal na pagkain, na excited ka ng mga anak mo, Sister Medi, ali kayo, kumain kayo sa inihanda kong pagkain. Napakasakit sa isang magulang na wala yung mga anak mo para kainin yung inihanda mo. Especially kayo na nakikinig ngayon sa audio. Oo, salita yan ng Diyos. Pero iba, mas fresh ang mga tumatanggap na nandito ngayon. Yung kakainin nyo mamaya bukas, malamig na yan. Iba ang anointing ng nandito sa presensya ng Diyos. Sana po ganun natin ilagay. Oo, wala na tayo sa Old Testament. Hindi na papatayin. Hindi na bawal. Pero wag naman nating abusuhin. Wag nating abusuhin. Maunawain naman si pastor. Maunawain naman ng Diyos. Alam ng Diyos ang dahilan ko. Wag. Kasi ikaw din ang mawawalan. Ikaw din ang malalayo. Kaya hanggat maaari, be excited. It's the Lord's Day. I will find rest. Para kang pupunta sa isang spa. Para kang pupunta sa isang park that you will be very relaxed. Iba po yung relaxation physically, iba po yung relaxation spiritually. Pag Lord's Day, yan ang spa mo. Then, tsaka mo isunod yung physical. Manood ka ng sine, magpamasahe ka, magpa-facial ka. Ha? Kung walang budget, edi kung ano yung pwedeng mura. Yung mag-ikot-ikot ka lang sa mall, okay na yun. Wala ka naman bibilin, pwede na yun. Malamigan ka, makakita ka ng mga kaibigan, malay mo, may makasalubong ka pa doon, yayain ka magmerienda. Amen?